Magandang umaga po sa ating lahat. Kala ko may naawit pa. Wala na pala. Sa susunod, ako na lang ang aawit. Kasi hindi ko makalimutan, one time nagsunglit din ako. Doon sa may bulo. Wala kasi talagang ibang magsusunglit. Ako na lang. Kaya sabi ng Panginoon, anak, tama na. Nandiyan na ako. Kasi grabe talagang i-record ko yun. Salamat sa Panginoon. Alam po na tayong lahat ay pinagpapala ng Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya welcome po sa bawat isa, sa ating mga bisita. Tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat po Ama sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Narito sa iyong templo, Panginoon. Dalangin ko, Ama. Ingatan mo kami, Panginoon. Dalangin ko, Lord, may mga Panginoon Islam, katalinuhan, Ama. Maunawaan namin ang iyong mga salita, Panginoon. Kung mayroon man, Panginoon, may nararamdaman sa mga oras na ito, bigyan mo, Lord, ng kagalingan, Panginoon. Salamat po, Ama. At ako, Lord, bilang lingkod mo. Tulungan mo ako ng ito yung mga ibahagi. Ayon lang sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Halos magkahawig yung aming topic ni Benito. Hindi naman kami nag-usap pero halos magkahawig lang. Salamat sa Panginoon. Talagang napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Ganda ng panahon. Ang ating pamagat ng pag-aaralan ay umaga, ang mga gawain ng marunong at matatalinong tao. So, tayo po ay matatalino. Kaya alam ko kaya natin gawin itong gusto ng paggawa ng Panginoon. Ang sabi po sa mga ngaral, chapter 11 verse 1, maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may papakinabangin ka pagdating ng araw. So maghagis daw po tayo ng tinapay sa gitna ng karagatan at may pakikinabangin ka pagdating ng araw. So ito po yung mga pagtulong na pwede natin gawin sa ating kapwa. Sa mga pagtulong po natin, ito po ay mayroong binabalik ang Panginoon. Hindi ko makalimutan yung nanay ko nung panahon na kami mga bata pa. Hindi ko maunawaan kung bakit gano'n. Meron kasi yung nanay ko na isinaing na bigas. Pero sinalang na eh. Dumating yung kapitbahay namin. Walang bigas. Ang ginawa ng nanay ko kasi last na rin, hinati at dinagdagan ng tubig. Naliligaw yung mapuna namin. So hindi ko maunawaan yung panahon nun. Yung pala, sabi ng nanay ko, hindi pwede na hindi natin sila bigyan. Sabi ko, dapat hindi, sabi ng kapatid yung isa, hindi sana yun sa lugaw, bakit binigyan niyo pa? Sabi niya, hindi pwede kasi sila ay gutom, tayo ay busog. So, yung pagtulong po napakahalaga. Napakahalaga po yung pagtulong sa ating kapwa na dapat natin itong ginagawa. Sabi nga dyan, maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may mapapakinabangan ka pagdating ng araw. Ang tinapay kung ihahagis sa karagatan, alam mo na hindi mo na pili itong kukuhanin. Ang pagtulong po sa kapwa na tinatawag, yung hindi naghihintay ng balik. Yun ang tunay na pagtulong. Naalala ko nung nakaraang punta kami ng Buo, kumain kami doon sa restaurant, may matandang pumasok at naglalako ng sa pastora kumuha agad ng pera para bigyan yung matanda. At yung iba sumunod na sa pagbibigay. May mga nagbigay at binili rin yung kanyang nilalako na pulot. So yung pong napakahalaga, yung ating nagagawa. Sabi nga ng Panginoon, ang pagtulong sa mahihirap, ito po ay hindi uutangin ng Diyos. Para ka nagpapautang sa Panginoon. At ang pagpapakain sa mga mahihirap, ito po ay binibigyan ng Panginoon ng halaga. Kaya napakahalaga po sa buhay natin na mayroon tayong ibinibigay na tulong. Ang pagtulong po ito yung number 1 na tunay na dapat ginagawa ng mga tao na nakakilala sa Panginoon. Sabi niya, magtapong ka ng maghagis ka ng tinapay sa dagat at balang araw kayo kang pakikinabangin. Yung isang kwento, yung isang tao na isang araw siya ay napunta sa isang lugar. Bata pa siya. Ngunit siya ay nauhaw. Pero isang matanda, bukid, may kaunting tubig at ibinigay niya yung
Lumipas sa mga 15 years, nagkasakit yung matanda at nadala sa ospital. At nung siya nasa ospital na, kinumpahin siya ron, at nung siya ilalabas na, ang laki ng bill. Sabi nung, ano pa yung ibabayad natin? May pumunta sa kanila na doktor. Sabi niya, tay, wala na kayong babayaran, binayaran. Yung palang tinulungan niya, ay naging doktor na yung batang yun. At siya ay nagamot, lumabas ng walang gastos. Napakahalaga yung pagtulong. Kasi hindi ka maghihintay ng kapalit, pero kusa po itong dumarating. Kusa po itong dumarating. Kaya sabi, maghagis ka ng tinapay sa dagat at may pakikinabangin ka palang araw. Kasi baka yung kumain na isda nun, ikaw rin ang kumain. Mayroon pong may pakinabang po ang pagtulong natin sa kapwa. Huwag naman tayo tulad ng ibang matatalino, tulad ni Juan, dipinto kasi ni si Juan. Ay si Juan ay nakatambay sa isang tambayan at naghihintay ng sasakyan. Dumating yung isang attorney. Sabi niya attorney, habang naghihintay ng sasakyan, tirahan ko muna kaya ito si Juan. Kasi attorney siya eh. Sabi niya, Juan, magpahula tayo. Ay sabi niya, attorney, wala akong laban sa iyo, attorney ka eh. Sabi ni Juan, ganito na lang attorney, pag hindi mo nahulaan yung aking pahula, bibigyan kita ng 50. At pag hindi mo naman nahulaan yung pahula ko, bibigyan mo ako ng 100. Ay siyempre attorney yun. Sabi niya si Juan. Sabi ni Juan, sige, sabi ng attorney, ikaw ang mapunawan. Sabi ni Juan, attorney, anong hayop ang ginagamit sa paglakad ay pakpak at ang ginagamit sa paglipad ay mga paa? Sabi niya, attorney. Isip-isip yung attorney. Sabi niya, Juan, ito 100, hindi ko alam kung anong hayop yun. Kasi ang alam mo, paa ang ginagamit sa paglakad. Sabi ni attorney, matalino, attorney. Ito naman tanong ko, Juan, anong sagot doon sa pahula mo? Kasi gusto malaman ng attorney, kasi siguro baka ipapahula din niya. Kayo alam niyo ba kung anong hayop yun sa inyo? Magbibigay din ako ng 100. Anong hayop yung ginagamit sa paglakad ay pakpak at ang ginagamit sa paglipad ay mga paa? Ba, hindi rin ninyo alam? Sabi ni attorney, anong hayop yun, Juan? Sabi ni Juan, attorney ito 50, hindi ko rin alam. Nagkapira pa si Juan ng 50. Akala ni attorney sa yung matalino. Akala niya matalino si maestan niya. Diba? Sa mundo, hindi po lahat ng matalino ay siya ang nagwawagi. At hindi lahat ng malakas ay siya ang nananalo. At hindi lahat ng mabilis ay nagtatagumpay. Ang tunay kong tagumpay ay walang iba kundi ang Panginoon. At tinuturo ng Panginoon sa atin kung paano tayo tumulong at ito po ang gagawin sa atin ng Panginoon. Kaya sabi niya, maghagis kayo ng tinapay sa karagatan at may pakikinabangin kayo pagdating ng araw. Huwag tayong matutong magreklamo. Sabi niya, ganito kayo na sumunod. May isang taong reklamador, sabi niya, humihingi siya ng pera sa tatay niya. Niya, gusto ko ng pera kasi bibigyan ako ng sapatos. Sige siyang reklamo habang naglalakad. Sabi niya, sapatos ko lumang-luma na. Hindi pa ako binibigyan ng mga magulang ko para pambili ng sapatos. Pagdating sa kanto, may nakita siyang tao, 2 ang paa. Tuwang-tuwa, masayang-masaya, tumatawa. Wala ng paa yun, ha? Siya sapatos lang wala, pero ang lungkot ng buhay niya. Huwag po natin gawing malungkot ang buhay natin. Ang ating pong dapat ginagawa, maging masaya, lalo tigit sa pagtulong sa ating kapwa. Tumulong kayo nang wala kayong iniisip na ibabalik sa inyo at ang Diyos po ang magbabalik ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Ang Diyos po ang magbibigay at patuloy nating mararanasan ang biyaya mula sa Panginoon. Ang sabi po sa verse 2, hatiin sa 7 sa 8 ang kalakal mo pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. Ang sabi diyan, hatiin sa 7 sa 8 ang kalakal mo pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. Ang bawat isa po sa atin ay mayroon pong kakayanan. Dapat po kung anong meron tayo talagang na-share natin. Hindi ko malimutan yung tatay ko na
May pumunta nun sa amin si Kuya Mar. Yun ay pulyo, ganun kung lumakad siya. Pinigay mag-park sa PWD ng parking space eh. Ganun siya maglakad. At pagdadaan mo sa bahay, may dispan pa kami nun. Hinihiyawan lagi ng tatay ko, pare ma. Nagpakasyon lang pala siya noon, 2 weeks ata yun. Magdala ka ng ng hipon. Nag-harvest kami ng alimango. Dinadala niya. Naging kaibigan ng tatay ko. Lagi niyang binibigyan ng tapos pupunta lang sa amin sa bukid, meron kaming yugan, nagbubuko sila, masaya pa at yung mga kasamahan niya, pinapakain pa ng tatay ko. Isang araw, nasira yung aming pispan, was out. Sabi ng tatay ko, hindi ko nito may pagagawa kasi pati yung aming yugan ay nawasak ang mga nyug. Wala na kami yugan, walang harvest. Pumunta ang tatay ko sa Manila. Sabi niya, mag-aapnap ako ng trabaho muna sa Manila. Wala pa kami sa Palawan nun, maliliit pa kami nun. Elementary pa lang ako. Sabi ng tatay ko, punta ako ng Manila. Pagdating niya ng Manila, nag-apply siya ng trabaho. Doon sa Ackley, pabrika ng mga plaka ng una yung malaking plaka. Nakapila yung tatay ko, haba ng pila, may dalang resume para mag-apply. Dumating si Kuya Mar. Ito tatay ko, parang si Pare Mar ito. Kasi hindi mo maano kasi na yung paglakad, mahalata mo. Paglapit doon, sabi niya, uy, bakit nag-check ka? Sabi niya, pipila ako kasi gusto kong magtrabaho. Bakit anong nangyari? Sabi niya, nasira kasi yung pispa namin. Wala akong maipagawa. Sabi niya, sama ka na sa akin. Hindi, mawawala ako sa pila. Sabi niya, ako nang bahala sa'yo. Bakit? Sabi niya, basta sumama ka lang. Sinama yung tatay ko sa loob. Sabi niya, ka na dito, mag-payroll ka na. Pasok ka na ngayon magtrabaho. Sabi niya, bakit? Ako dito ang supervisor. Supervisor pala siya doon sa pabrika na yon. At yung ginawa ng tatay ko, tagatingin lang siya ng mga kung nalinis na yung mga area ng ilang chine-check up lang niya. Wala siyang ibang trabaho kundi makadlakad lang. Ito yung people ng Panginoon. Bawat ginagawa natin, mayroon po yan talagang balik. Mayroon niyang magandang balik sa buhay natin. Kaya sabi diyan, hatiin sa 7, sa 8 ang kalakal mo, pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. Kung ano meron tayo, naalala ko mga bata pa kami sa school, pag may tinapay ka, pag mamimiti ka sa mga klase mo, may tawag sa may plangkita, pakakagatin lang yung kagat, pero hahawakan dito, hanggang dito lang kagat mo ha. Kasi baka lakihan yung kagat. Mga bata pa kami yun, ganun talaga, kahit kindi, ganun yan. Tsaka kakagatin bago ibibigay galing na sa bibig. Yung mga bata na una, plangkitahan niyang ganun. Diyan ka lang kumagat. Kasi pag hindi mo kinanyan, kakagatin, sagad, kaunti na lang matitira sa'yo. Ganun yung magbigay. Pero at least nagbibigay. Natututo magbigay. Alam po ninyo, bata pa tayo ang itinuturo sa atin kung paano magbigay. Amen. Yung mga bata na hindi pa nga lumalakad, ang tinuturo ng mga anak ay ng mga magulang, close open. Tinuturuan tayo sa pagtanggap at pagbigay. Close open agad ang tinuturo sa atin ng ating mga magulang. Kasi tinuturo kung paano tayo magbigay. Napakahalaga po ng pagbibigay. Kung anong meron tayo, ito po ay atin na ibabahagi, tayo po ay nag-iipon ng kayamanan doon sa Panginoon. Sabi nga, matuto tayong maging matalino sa paggastos ng kayamanan sa mundong ito dahil maubos man ito, meron tayong kayamanan doon sa pangako ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Hindi lang dapat tayo naghahanda sa buhay nito. Kasi alam natin na pagdating ng panahon na tayo nawala sa mundong ito, pag tayo ay namatay, mayroong aalis sa atin. At ang aalis sa atin ay walang iba kundi tinatawag na buhay. At yung buhay na yun, natitiyak ko na mayroong mas magandang pupuntahan doon sa kabila na kanyang pinagmulan. Kasi itong ating buhay dito na temporary, pansamantala, ito yung magiging daan para tayo makarating sa tunay na pangako ng Diyos sa atin. At kung tayo walang nagagawang kabutihan sa mundong ito, anong naiipon mong kayamanan sa langit na pangako ng Diyos na tayo po ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan? Kaya yung pagpapala mo sa mundong ito, makakamit mo, tungo ay kung paano mo gagawin ito sa buhay mo. Alam mo naman yung
Binigyan mo yung kapitbahay mo ng ulam, alam ka naman na nagluluto siya, hindi ka rin bibigyan. Bibigyan ka. Hindi pwedeng hindi. Pag ikaw ay nagbigay, kaya nga ang sekreto ng pagpapala ay nasa pagbibigay. Pag marunong po tayo magbigay, kaya rin po natin tumanggap. Pero mas naisi natin yung tayo palagi ang nagbibigay. Pansinin ninyo sa isang samahan, kung sino yung laging nagbibigay pag Christmas, siya lagi ang meron na ibibigay. At yung tumatanggap, yung kapwa, siya lang lagi ang tumatanggap. Di ba sabi nga ni Senator, yung namatay na, si Miriam, sabi niya, gusto ko maging kapwa kasi ang kapwa daw hayahan. Kasi yung iba kasi gusto ko maging abogado. Bakit? Para magserbisyo sa kapwa. Gusto ko maging doktor. Bakit? Gusto ko magserbisyo sa kapwa. Yung iba, gusto ko maging kapwa para pagserbisyuhan na lang. Hayahay ang buhay. Matuto po tayo ng gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. Number 1 po, ang pagtulong sa ating kapwa. Ito po ang bigyan natin halaga at pagpapalain tayo ng Panginoon. Kung sino yung laging nagbibigay, siya yung laging mayroong ibibigay. Si Lumlum nga, nakaprepare na yung 20K para sa ating anniversary. Para sa papapremyo niya. Malayo pa, di ba? Pero alam nyo, pag ikaw ay naghahanda, sigurado na mangyayari at mangyayari. Kaya salamat sa Panginoon. Bubuhos ang pagpapala dahil na lang po, lahat tayo may pangako sa Panginoon ngayong October. Ako nakabigay ako ng 5K. 5 na lang. 10 may pangako ko. Salamat sa Panginoon na tayo po, pag tayo ay nagbibigay, tayo po ay patuloy na tumatanggap. Ang sabi po sa verse 3, kapag ang ulap ay maitim na, di na makaya ang hangin, nagiging ulan itong bumubuhos sa daigdig kung saan nakahapay ang punong kahoy ay doon ito mabubuhay. Tayo po bilang tao, marunong tayong bumasa ng panahon. Alam natin na pag may dilimit, alam natin uulan. Alam natin na pag yung kahoy, nakatagilid na ganon, pag pinutol mo yan, dito yan babagsak. So gusto ng Panginoon na tayo maging matatalino sa mundong ito. Hindi man tayo taga rito, pero ito po ay ekstensyon ng kaharian ng Diyos. Ano pong ibig sabihin ng Panginoon? Alam natin kung ano ang magiging buhay mo, kung ano ang iyong ginagawa. Kung ikaw ay natutulog maghapon, natutulog ka pa sa gabi, ano kayang mangyayari sa buhay mo? Ano kayang magkakaroon ka ng sakit na anong tawag doon, yung biri-biri, yung kasi hindi ka na nagtatrabaho. Kaya kung sabi nga, tayo marunong tayo umasa ng panahon, naku, uulan, walang bituin, bukas uulan, o kaya maya-maya. Pero bakit hindi natin mabasa at magawa yung mga gusto kong gawin mo para yung pangako ng Panginoon ay ating makamit? Alam mo na pag dito nakahilig ang kahoy, tulad putol kami ng punong kahoy doon, kahit hiligan na namin, doon pa rin bumagsak. Kasi doon nakahilig yung puno. So alam mo kung anong dapat mong ginagawa para tayo po ay magkaroon ng pagpapala mula sa Panginoon. Kung gusto mong maging maayos ang buhay mo, estudyante ka, magsikap kang mag-aaral. Magtapos ka ng pag-aaral mo. Huwag yung laging baon lang ang hinihingi. Maraming project. Di ba kahit walang project, naalala ko yung isang estudyante sa Manila, nag-aral siya. Pinapadala ng mga magulang, binibinta ang kalabaw, binibinta ang baka, baboy, para mag-aral sa Manila. Isang araw nagkasakit ang kanyang tatay. Sabi niya, wala siyang maipadalang pera. Tinawagan yung anak ng kanyang nanay. Tatay mo nasa ospital. Gusto niya makita yung diploma mo bago na lang daw siya mawala. Umuwi yung anak. Dumaan sa Quiapo, nagpagawa ng diploma ticket.
Kasi hindi naman pala nag-aral. Pagdating doon sa tatay, ibinigay yung diploma. At habang yakap-yakap ng tatay yung diploma, hanggang sa siya ay nalagutan ng hininga, masaya-masaya na kagabi. Dahil sabi niya, sulit ang paghihirap ko sa pagpapaaral ko sa akin anak. Pero yung anak, dinadagupan ng kanyang dibdib, lumuluha dahil alam niya, yung kanyang diploma na inabot niya sa kanyang tatay. Sana po hindi maging fake ang ating pananampalataya sa Diyos. Habang niyayakap tayo ng Panginoon, sana hindi tayo fake. Sana tayo ay totoo. Yung pagmamahal na ating ibinibigay sa Panginoon, yung ating pagsunod na gustong ibigay sa Panginoon, sana po hindi ito fake. Sana ito ay totoo na pag-ibig na galing sa atin para sa Panginoon. Niyayakap tayo ng Diyos, pero sana po huwag tayong maging fake sa Kanyang harapan. Gawin natin totoo ang paglilingkod natin sa Panginoon. Pahalagahan natin ang Diyos sa buhay natin. Ang favor po ng Panginoon, kaya natin makuha sa pagsunod natin sa Kanya. Alam natin, sabi niya kung saan nakahilig ang punong kahoy, doon ito matutumba. Ibig sabihin kung ikaw ay nasa Panginoon, ang favor ng Diyos ay makukuha ko. Ay sabi ko kung sinasabi, ang pagpapala po ay parang tulad ng isang anino. Na pag ikaw ay tumingin sa liwanag, ang anino mo ay nasa likuran. Pag ikaw ay tumalikod sa liwanag, ang anino mo ay nasa unahan. Ang blessing po kahit anong gawin mo, lagi yung hinahabol ng tao na wala sa Panginoon. Pero pag ikaw ay humarap sa Panginoon, yung blessing ang hahabol sa iyo at pipilitin niya ikaw ay abutin. Kasi gusto ng Panginoon pagpalain ka. Sabi ng Diyos, pag ako'y inuna mo, ibibigay ko ang pangailangan mo. Kaya pag tayo po'y totoo sa paglilingkod natin sa Panginoon, habang niyayakap tayo ng Diyos, masayang-masaya po ang Panginoon. At magkakaroon po tayo ng mga pagpapalang hinihiling natin sa Diyos. At ang sabi po sa verse 4, ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makapaghahasik ng kanyang bindi. At ang nag-aalala sa patak ng ulan ay di makapag-aani. So may mga tao na wala pang ulan, nagpre-prepare na ng kanilang mga bukidin, at pag umulan, makapaghasik na sila. Mayroon namang tao na ay saka na hindi pa umuulan. Hindi po tayo siwa na nakasa tapat na yung bayabas, ayaw pang kainin. Kasi naniniwala siya dun sa buhit ng kanyang palad. Hinulaan siya na siya ay magiging mayaman. Kaya nakakanga na lang siya doon sa bayabas, hinihintay niyang pumatak. Pumatak yung bayabas pero may uod na. Sira na. So meron po tayong kakayanan, meron tayong lakas na ibinigay ng Panginoon. At yung mga bagay po na gusto natin, pwede natin makamit. Amen. Bago po ginawa ng Panginoon, nilalang ang tao, nilalang muna ang lahat ng pangailangan. Kaya ang lahat po ng blessing ay kaya natin makamit pag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon. Kaya sabi niya, ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman magkapaghahasik. Ay kung lagi kang naghihintay, takot kang mabasa, takot kang mahirapan, hindi ka rin tatagumpay sa buhay na ito. Ang sabi sa 5, kung hindi mo maaaring malaman kung paanong ang hininga ay pumapasok sa katawan ng isang sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang ina, lalong hindi maaabot ng isip mo kung paano ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Yung kalaliman po ng kapangyarihan ng Diyos sa ating nararanasan, hindi po natin ito kayang maarok at hindi natin maisip. Pero alam mo, pag ikaw ay direktang may relasyon sa Panginoon, malalaman mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. At makakamit mo yung gustong ibigay ng Panginoon sa iyo. Parang sa isang tao, kung ikaw ay nagkikipag-usap, hindi ka marunong magkuyunin, halimbawa, hindi kayo makakaintindihan. Yung tatay ko, bago dating kami sa Taytay, may dumating na kuyunin, galing kuyo. Nagtatanong kung saan yung daan papuntang barangay. Sabi niya, pare, alin din yan dalang papakot sa barangay?
Eh siyempre, hindi pa namin alam yung kararating lang namin eh. Sabi ng tatay ko, sa iba ka na magtanong, hindi ko rin alam. Sabi nung ano no? Gagano'n yung naunawaan ko nung yung uli na. Ang ginawa, umalis yung, hindi sila kaintindihan. Umalis na yung tao, hindi niya alam kung ano nagganap. Sa unahan nakapagtanong naman na nakarating din sila sa baryo. Ay hindi rin namin alam. Yung komunikasyon natin sa Diyos, pag hindi mo alam ang lingwahe ng Panginoon, hindi rin maibibigay ng Diyos yung gusto niya ibigay sa iyo. Kasi hindi mo alam yung lingwahe ng Panginoon. Dapat alam po natin ang lingwahe ng Diyos. At malalaman mo ang lingwahe ng Panginoon pag patuloy mong binabasa ang kanyang salita. Yung mga bagay po na gusto natin hingin sa Panginoon, ibibigay at ibibigay ng Diyos pag naiintindihan niya yung ating sinasabi. Pero pag hindi po naiintindihan ng Panginoon, yung tao na hindi marunong mag-English at saka yung hindi naman marunong mag-Tagalog, pag usapin mo silang dalawa, hindi yan magkakaintindihan. Maghihiwala yan nang hindi nagkaunawaan. Kasi hindi naunawaan yung language yung kabila. Yung salita, yung salita hindi nagkakaunawaan. Tayo po, pag hindi natin naunawaan ang salita ng Panginoon, at maunawaan mo lang ito pag mayroong espiritu na nananahan sa atin. Kasi yung espiritu natin, yung nagkukunik sa Panginoon. Tayo po bilang tao, tayo po ay may kaluluwa, may espiritu, may katawan. Pag pinalakas mo yung kaluluwa, papanig yung katawan natin doon sa kaluluwa. Pero pag pinalakas mo yung espiritu, papanig yung ating body doon sa espiritu. At yung espiritu, siya yung gumagawa ng mabubuting bagay. Yung ating laman, ang gusto nito, palagi doon sa mga pag mayroong nag-aaway, laging nandun yung lalo kung kapitbahay nag-aaway, nandun yung tayo hindi naman kasali sa usapang gustong sumali. Lumalakas yung katawan, lumalakas yung kaluluwa, kaya yung katawan dun pumapanig. Pero pag lagi kang nasa church, lagi kang nananalangin, yung katawan mo, nandun lagi sa espiritu, at yung connection mo sa Diyos, napakadali pong makarating sa Panginoon ang iyong kahilingan. Kasi yung connection natin sa Panginoon ay malapit na malapit. Pero pag ang lumakas sa atin ay yung kaluluwa, yung ating katawan ay nadadala doon, yun po, mahirap tayong makakunik sa Panginoon. Parang tulad itong electric pa na ito, pag pinunod ko yan, diba wala siyang hangin, wala akong pakikinabangin dyan. Pero pag isinaksa ko siya, so pag tayo po ay ang source natin ng Panginoon, pag tayo po ay nakakunik sa Panginoon, meron po tayong power, meron tayong kakayanan na ang ating mga kahilingan ay ibibigay ng Diyos at atin po itong makukuha sa pamagitan ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Pero pag hindi po natin ito nagawa at wala tayong koneksyon sa Panginoon, wala tayong personal ay pagkakilala sa Panginoon, at ang makakapagbigay po nun ay ang kanyang salita. Kasi ang kanyang salita ay may kapangyarihan. Ang lahat po ng naririto ay pwede natin paniwalaan at panghawakan ang mga pangako ng Diyos sa atin. Ang lahat ng bagay na ito ay mangyayari at mangyayari pag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon. At ang tangi po natin gawain dapat sa Panginoon, ang sabi po sa mga Ngaral 12, verse 13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Dapat po meron tayong takot sa Panginoon. At dapat sinusunod natin ang Diyos. Dahil yun po ang tunay na tungkulin natin sa Panginoon. Dapat makilala natin ang ating Creator, ang lumikha sa atin. At pag nakilala natin yon, sigurado ko, magtatagumpay tayo sa buhay. Salamat sa Panginoon na talagang ang Diyos po ang nagbibigay. Ipinahalap ng Diyos sa atin na ang lahat ng bagay, ang Diyos po ang may hawak nito. Maging ang ating buhay, yung lahat ng mga pangailangan natin. Kaya nga, sabi nga ni Pedro, Panginoon, kung ako lang, excited na ako umuwi sa inyo. Kaya lang marami pa kayong pinagagawa. Sabi ni Pedro, alam po ninyo, yung buhay natin sa mundo ito yung dapat natin binibigyan ng halaga kasi ito po yung gagamitin natin para doon sa buhay ng pangako ng Diyos sa atin.
Marami pong pangako ang Panginoon sa atin, pero ito pong katawan na ito ang gagamitin natin para magkaroon tayo ng koneksyon sa Panginoon. Pahalagahan po natin ang Diyos sa buhay natin. Bigyan natin ng 100% ang ating pagkakilala sa Kanya. Magtiwala tayo sa Panginoon at tayo po ay magkakaroon ng tagumpay sa mundo nito. Ang mga gawain ng marunong at matatalinong tao. Dapat po nagagawa natin ito, mga bagay na ito. Dahil alam ko, lahat tayo ay matatalino. Kasi ang ama natin ay matalino. Di ba pag yung mga anak natin, pag sila ay nagkaroon ng mga medal, mga ribbon sa school, sasabihin agad ng nanay, mana yan sa akin. Pero pag medyo nagsutel, saka ba nagmana sa tatay mo siguro? Laging ganun, di ba? Pero tayo po, alam natin, matalino ang Diyos. At siya ang ating Ama. Kaya alam ng Panginoon, matalino tayo. Kaya kung mayroon mga pagsubok, alam ng Diyos, maipapasa natin. Kaya natin itong lampasan. Kaya natin itong mapagtagumpayan. Kaya nga pag may pagsubok, ang prayer ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng lakas na ito ay aking mapagtagumpayan. Kasi pag hindi ka dumaan doon sa pagsubok na yun, halimbawa, ilihis mo ako dyan, Panginoon, hindi ka magiging malakas. Amen. Kailangan maging malakas po tayo. At yan po ang isang bagay na nagiging pagkain ng ating spiritual na buhay ay yung mga pagsubok na yan. Pag kinain mo ng kinain yan, lalakas at lalakas ka. Magkakaroon ka ng muscle. Di ba yung mga nag-gym? Pagpunta niyan dun sa area, ang bubuhatin niya mga 10 kilos. Pagbalik niyan, 15 kilos ng bubuhatin niya. Pag-uwi sa bahay, sa sakit ng katawan, iinom ng alaksan. Pero, bantayan mo, kinabukasan o isang linggo, babalik uli yan dun. Nandoon. Bubuhat na naman yan ng mga 20 kilos. Pag-uwi sa bahay, sakit ng katawan, reklamo, pero iinom lang ng alaksan. After mga 1 week, babalik na naman yun, magbubuhat yan ng 30 kilos. Kasi gusto niyang maging maayos yung kanyang katawan. Kahit nahihirapan at pakalampas doon, malakas na siya at siya ay nagtatagumpay. Amen. Yung mga bagay po na pinagdadaanan natin, kailangan din natin yan. Para rin yan sa atin. Yung kwento ng dalawang tao na tumawid sila kasi malamig, yung isang tao, meron siyang buhat-buhat na kasama niya. Pinasan niya. Malamig yung pinagtawiran nila, nag-a-ice talaga. Yung isang may pasan, nakatagos, nakalampas dun sa kabila. At dun sa kabila, maganda na, wala na rin lamig, maayos na ang area, maayos na ang klima. Yung walang pasan, sa gitna lang, nanigas na. Hindi niya kinaya. Hindi na niya kinaya makatawid. Kasi wala siyang pasan, hindi niya nagagamit yung kanyang lakas. Kaya tayo po, pag mayroon tayong mga pinagdadaanan, nagagamit natin yung ating lakas, tayo po ay patuloy nagtatagumpay. Di ba ang taong high blood, yung galit na galit, nabubuhat yan. Kasi yung tiyo ko, naalala ko yung may pinabubuhat sa amin. Parang palay ata yun na yung siksik na palay. Hindi namin nabuhat, nalimutan namin, pero susundin naman namin, gagawin namin. Nalimutan lang kasi na-busy kami maglaro. Pagdating ng tiyo ko, galit na galit. Hindi na kayo, kanina ko pa sinasabi. Pagdating doon sa sako, ginanon lang. Dala na po. Paano? Sabi namin, kaya naman pala niya, inutos pa sa atin. Galit eh. Lumakas. Pag tayo po ay nandun yung ating pagtitiwala sa Panginoon, kaya po natin gawin yung mga bagay na gusto kong pagawa ng Diyos. Kaya tayo pinatitibay ng Panginoon dahil gusto niya tayo maging malakas. Amen. Natutuwa ka ba na yung anak mo nadapa, ayaw nang bumangon, sige nang iyak. Anak, kaya mo naman bumangon, ba't di ka bumangon? Diba yung bang kaunting yung parang reklamo ng reklamo. Kahit sa ano lang maliit na bagay, sige ng reklamo. Di ba parang pambihira ng bata? Ito sige na lang reklamo. Kaya mo naman yan eh. Kasi pag alam naman natin, pag hindi kaya ng anak natin, tinutulungan natin. Pero bigyan din natin sila ng mga bagay na dapat nilang malaman para matuto sila. At ang Panginoon po, yun ang ginagawa niya sa atin. Kaya napaka-palad po natin na tayo po ay patuloy
na binibigyan ng Panginoon ng lakas para magtagumpayan ang lahat ng bagay. Kaya salamat sa Panginoon sa umaga nito. Sana po maging matalino tayo at maging marunong sa takbo ng buhay sa mundo ito. Masarap pong mabuhay ng walang taong nagagalit sa iyo. Masarap pong mabuhay ng maraming natutulungan. Hindi lang naman pera ang magtulong sa kapwa. Halimbawa, may isang matanda, tatawid sa kalsada, tinulungan mo makatawid. O may isang tao na may binubuhat, tinulungan mo bumuhat. May isang tao na nagtatanong, tinulungan mo, tinuro mo yun. Maraming bagay na pwedeng tulong, hindi lang yung pera. May nagugutom, pwede mong bigyan ng pagkain, marami ka namang pagkain, pwede mong pakainin. Marami pong bagay na pwede natin gawin sa kapwa natin para tayo makatulong. Hindi lang yung pera. Pero kung may pera, mas maganda kung may pera. Itulong mo na, may pera kang itutulong. Kung bigay sa'yo ng 100 o kahit 50 lang, ang mahalaga na magbigay ka. Kaya kami pa naglalakad na binabiyahe pag mga lalo din sa Jollibee, maraming ginagawa. Dapat meron ka talagang barya na para sa mga kumakatok sa ng kutsi, may ibibigay ka. Alam nyo, napakasaya na tayo po ay nakakatulong sa ating kapwa. Salamat sa Panginoon ngayong umaga na ang challenge po ng Panginoon sa atin ngayong umaga, tayo po ay tumulong sa kapwa. Amen. At mahalin natin ang ating kapwa. Masarap po tumulong. Tandaan niyo pag kayo laging tumutulong, lagi kayong mayroong itutulong. Kasi ang taong hindi nabuksan ang puso sa pagtulong, kahit meron, laging inihila, laging itinatago yung meron siya. Ang blessing po pag laging nakatago, nabubulok. Hindi po ito dumadami. Ang blessing po, yung tubig na umaagos, yan po ay malinis. Pero yung tubig na naka-stack, yan po ay marumi. Kaya kung marami kang blessing, naka-stack naman, wala rin. Pabubulok lang yun, hindi pakikinabangan. Kaya salamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat po Ama sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Father God, sa binigay mo, Panginoon, yung mga salita sa umagang ito, Father God. Laging galon ito, Panginoon, ang aming pumay pamuhay. Salamat, Panginoon, pagpalain ng bawat isa sa aming Panginoon na mayroon kami magamit sa pagtulong sa aming kapwa, Panginoon. Gawin mo sa aming buhay na kami ang tutulong at hindi kami ang tutulungan. Salamat, Father God, hindi kami ang mangungutang, kundi kami ang magpapautang. Salamat po, Ama, sa mga biyaya na pinagkaloob mo sa amin at sa kalakasan na binigay mo sa amin. Salamat, Lord, pagpalain ng bawat isa, pagpadalangin sa Panginoon.